Kakayanin niyo bang tumira sa isang bahay na sobrang mura pero may kapalit na hindi nila sinabi sa inyo? Hi guys! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Hit the notification bell so you don't miss an upload. Ngayon, uumpisahan ko ng basahin ang storya ni Kim. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Ako po si Kim at nagsimula po ang mga kababalaghang nararamdaman ko noong lumipat po kami ng bahay na nabili ng magulang ko sa murang halaga. Noong una, masaya kami. Malaki ang bahay, may lumang disenyo pero matibay pa at tahimik ang lugar. Nagtaka lang talaga kami kung bakit sobrang baba ng presyo kumpara sa ibang bahay sa paligid. Sabi ng ahente, matagal lang daw itong walang nakatira. Hindi na kami nagtanong pa. Sa unang linggo pa lang, may kakaiba na akong nararamdaman. Tuwing gabi, parang may nakatingin sa akin kahit mag-isa lang ako sa kwarto. Hindi ako makatulog ng maayos. Madalas akong magising bandang 3:00 ng madaling araw, pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Akala ko adjustment lang sa bagong bahay. Isang gabi, habang pababa ako para uminom ng tubig, narinig ko ang mahinang tunog ng yapak sa ikalawang palapag. Mabagal, parang hinihila ang paa. Akala ko si Papa, pero nang tumawag ako, walang sumagot. Pag-akyat ko, tahimik ang buong bahay, sarado ang lahat ng kwarto. Natulog na raw sila, sabi ni Mama kinabukasan. Simula noong, mas lumala ang mga nangyayari. May mga gamit kaming nawawala at biglang lilitaw sa ibang lugar. Ang pintuan ng banyo sa second floor kusang bumubukas kahit malinaw na isinara ko. Minsan, naaamoy ko ang matapang na amoy ng kandila at lumang kahoy, lalo na sa bandang hagdanan. Pinaka hindi ko makalimutan ang kwarto ko. Tuwing gabi, parang mas mabigat ang hangin doon. Kapag pinapatay ko ang ilaw, pakiramdam ko may nakatayo sa sulok, tahimik lang, nakatingin. Sinubukan kong baliwalain, pero isang gabi, may narinig akong bulong sa mismong tabi ng tenga ko. Hindi pa kayo dapat nandito. Napatayo ako sa kama at binuksan agad ang ilaw. Walang tao. Nanginginig ang buong katawan ko. Kinabukasan, sinabi ko iyon kay Mama, pero sinabi lang niya na baka stress lang ako. Ilang araw ang lumipas, napansin kong may luma at nakatagong pinto sa ilalim ng hagdanan. Mukhang matagal nang hindi binubuksan. Nang tanungin ko si Papa, sinabi niyang kasama raw iyon sa bahay pero wala namang daw laman. Isang hapon, dahil sa sobrang curiosity, binuksan ko iyon. Sa loob, may maliit na kwarto. Walang bintana, amoy lupa at kandila. May mga guhit sa dingding, mga simbolo at parang mga pangalan na paulit-ulit. Sa gitna ng sahig may bilog na marka, itim at parang sinunog. Bigla akong nalamig kahit tirik ang araw. Paglabas ko ng silid na iyon, pakiramdam ko may sumunod sa akin. Simula noon, gabi-gabi na akong binabangot. Palagi kong napanapanaghinipan ng isang babaeng nakatayo sa hagdanan, mahabang buhok at walang mukha. Sa panaginip ko, palagi siyang paakyat, papunta sa kwarto ko. Isang madaling araw, nagising ako dahil sa bigat sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Nakatitig ako sa kisame nang makita ko ang anino niya sa dilid ng kama. Dahan-dahan siyang yumuko palapit sa mukha ko. Doon ko lang narinig ang pabulong niyang sabi, "Hindi kayo dapat nandito." Kinabukasan, nagising ako na may pasa sa braso ko, parang marka ng kamay. Doon na kami naniwala. Kinausap ng magulang ko ang mga kapitbahay at doon lang namin nalaman ang totoo. Ang bahay daw na yun ay dating pagmamay-ari ng isang babaeng namatay mag-isa. May mga sinasabing ritual at kakaibang gawain. Matagal nang walang tumatagal na nakatira roon. Hindi kami tumagal ng 1 buwan. Umalis kami halos walang dalang gamit. Hanggang ngayon, kahit nasa ibang bahay na kami, minsan nagigising pa rin ako sa 3:00 ng umaga. At sa katahimikan,
Pakiramdam ko may sumusunod pa rin sa akin dahil may mga bahay na kahit iwanan mo na, hindi ka kailanman pinapakawalan.